Hello everyone, good morning po sa inyong lahat and then God bless po. Kamusta na po ang lahat? Lalo na po yung mga ina na katulad ko. 1 week na lang po, back to normal na po tayo. Mag-aalarm na naman po tayo ng 5:30. Ako kasi hindi pala ako 5:30, si Aya po pala yung nakalam ng 5:30 AM. And ako naman is 4:45 yung aking alarm para sa pagising sa umaga and makapag-prepare ng breakfast ni Aya. Hot water po tayo. Nagising ako, sabi ko maliwanag na. Alam niyo yun, nung maliwanag na nagising ako, para akong natangga. Parang di ako sanay nang gumising ng ganun kaliwanag. Yung utak ko na, yung gawain ko, yung labahin ko, yung ganun. Kaya, nung nagsiyara ko, hindi na ako humiga ulit. Dumaga rin kami na tulog ni Aya kagabi, 9:30 siguro. Hindi na namin tinapos yung aming pinapanood na Indian movie. Thank you po pala sa mga subscribers po namin. 9,000 subscribers na po kami ni Aya. Thank you so much po sa inyong lahat, sa mga support nyo. Thank you po sa mga subscribers namin, sa mga viewers po namin. And thank you rin po sa mga subscribers po ni Papa Ryan and viewers niya. Thank you po. God bless po sa ating lahat. June 1 na po tayo ngayon. Oh my gosh. 7 days na lang. Pasukan na po ng ating mga Junakis. Okay naman na yung mga gamit niya yan. Naka-prepare na. Siguro by Wednesday, lalaban ko yung kanyang mga white shirt para hindi naman amoy cabinet. And ngayon maglalaba ako. Kahapon, since hindi na kami sinama ni Papa Ryan sa lote, nilaban ko na po yung mga decolor. Decolor lang naman. And wala naman akong gagawin ng hapon after kong mag-edit. Wala na akong ginagawa niyan. Kaya nakapaglaba ako, siyempre linis ulit sa taas at baba. Walis-walis lang naman. At pahapon na, yun yung namin paglinis ulit sa morning and sa hapon. Ayan. Saan din pala sa after namin kumain, baka kasi may nalaglag, kaya nagawalis din kami. Ubusin ko lang ito, laban na ako. Sumisikat na si Haring Araw. Siguro mag-alas 6 na. Nagtimpla na po ako ng kape para kasi nakakape na ako. Kaya kape po tayo, kape. Ayan, lumiliwanag na po talaga si Haring Araw. Ay. Si Papa Ryan lang po yung nagpunta na sa lote kahapon after po niya nag-edit. Tinanggal niya po yung pinagpurmahan ng paan ng kubo and nasa may gripo. Ayan, hindi natapos na yung namin, yung problema. Hindi na po natapos yung problema sa lote. Ano ba yan? Akala namin tapos na yung aming usap na okay na po ang lahat, na gagawin na, pero kulang pa po pala ng angle bar. Nung isang araw pa sinabi sa kapatid ko, yung anak ni kuya. Tapos tumawag naman po yung anak sa papa niya na kulang sila ng angle bar. Ang sabi naman, kapag nagkapera na daw sa kabibili ng angle bar. Yung pagkakabitan po ng steel matting. Kaya mamaya, baka kunin na po namin lahat ng steel matting. Importante, nasa amin ng steel matting, tapos kami na po yung maghahanap ng magkakabit ng steel matting. Tsaka hindi ko rin nagustuhan at ni Papa Ryan. Yung kapatid ko rin yung pag-wielding sa steel matting, sabi nila yung binili nilang steel matting is yung mamahalin, hindi naman po pala. Kapon po may tumingin din po sa may steel matting
Ano na kami kasi ng gagawa ulit eh. Kaso, hindi ko alam kasi nag-usap kami pa para mahal din yung kuha sa amin. Per, ano ba ito? Parang per box yung pagkuha sa amin eh. Mahal po siya. Kaya dinadasal ko na ituro po kami kung saan yung ituro kami sa tao na gagawa ng steel matting na okay. Hindi na po nawala yung problema sa may luti. Akala ko tapos na. Kaya para mapanatag na kami siguro, kukunin na namin yung steel matting doon. Yung tapos na at yung hindi pa tapos. May pintura po na pinakuha ko. Isang 4 liters po ito. Tapos, 1 litro. 4 liters po na isa, isa neto. Sabi po na nagtingin sa amin, maubos na litro daw nito, marami-rami pa. So, marami pa kaming gagastusin. Hindi namin kagustuhan na mangyari po ang ganito. Kasi syempre, nagawa kasi sila sa may kamag-anak din po ng tatay ko. Yung sa may unahan na lote doon, yung tatlong doon. Bali, tatlong tao po yung may-ari doon sa may unahan ng lote. Kaya tatlong kamag-anak mismo ng tatay ko, pinsang buo nila. Parang ang uncle nila si tatay ko. Tapos yung gumagawa din, uncle niya si tatay ko. So, hindi namin expect. Siyempre, nagtiwala kami. Pinagkatiwalaan namin sila. Hindi namin in-expect na mangyayari ito sa amin. Ang kwento din ng tatay ko kahapon, yung sa may unahan ng bahay na nagpapagawa, bali maghahanap na lang sila ng ibang gagawa din. Parang sabi, may ibang gagawa na rin dito. Sabi, ay naku, Diyos ko doon. Sabi ko nga kay paparain kahapon, huwag na siyang ma-stress kami. May awa ang Diyos, matatapos din po. Nasa lote po ako ngayon, 7:50 po ng umaga. Tapos na akong laglaba, pero doon sa bahay, sa paglilinis hindi pa tapos. Ano na rin po si Aya. Gising na, and bigla ang punta ko sa lote dahil may sinabi akong kay paparayan na importante. Kasi kanina after ko pong naglaba, pumunta po kami doon sa may bahay ng yung gumagawa sa aming lote. Yung napag-usapan po namin, kukunin na namin mga gamit po namin doon or babawiin. Kukunin na po namin kasi para alam na namin kung ano talaga, kasi para hindi umusad yung paggawa, tagal-tagal na. And kukunin na rin po namin para alam namin na nasa amin na po yung mga gamit, steel matting. Tapos may steel matting pa daw na kulang, hindi na namin mawari kung ano talaga. After kanina ni Papa rin pumunta ng bayan kasi bumili siya ng kalaykay, yung pang yung may kamay. Ayan, pumunta na kami. Hindi pa ako nag-breakfast, kape lang. And iniwan ko si Aya, ikaw na muna bahala dito anak, at medyo busy kami ni Papa. Nakisabay lang ako sa kapatid ko, hinatid niya ako dito at may sinadya din dito siyang dinaanan. And mamaya si Junel, susunduin niya daw ako. And si Kuya Buwit ulit po yung magdadala dito ng mga gamit. May nakiusap po yung sa may doon din na kabila, sa may unang bakod. Nagpapahakot sila munang mauna, and kami napapahakot na po namin lahat ng aming gamit para matapos na po yung aming usapan and mawala na po yung mga stress namin kasi grabe. Ay, nandun po si Paparayan, pinapantay na po itong mga lupa, hindi pa po yan nag-breakfast. Kapon din na kami sumamahan dito ni Aya. Ay, tinanggal na po ni Papa Rento kapon. Ito yung sinasabi niya sa akin, pa, okay na, gumanda. And eto, pansamantala lang muna kasi dito wala po sa may paana niya pag nagbumba ka. Ito, pag nagbumba ka, dyan lang. Kaya dapat may isa paana. Hindi na siguro inapo ng
semento. Pero parang matabang pagkagagawa o maano na yung kanyang bato-bato. Okay na yung mga paan ng mga ano, kubo. And then, hindi naman to liliparin kasi ayan o, pinako. Nakapako lang naman siya. Ay, Diyos ko Lord, sana matapos-tapos na po. Grabe na po yung ano, nagaganap dito sa lote na to. Diyos ko, gabayan niyo po kami, Lord. Pawala-wala pala ang signal dito. Hinihintay ko po si Junel para sunduin niya ako at si Paparayan po dito busy. And kanina, nagpasabay na ako ng ano pang sabaw namin na ulam sa nanay ko. Ang stock ko po kasi sa ref, chicken and pork yata yun. Ayun, tapos ano pala, bangus na pang ihaw. Kaya nagpasabay ako sa nanay ko ng pang sabaw na isda. Nilagyan ko na yung pitchin lang, ano, yellow. Busy po si Paparayan dito. Bumili po siya ng kalaykay. Kalaykay ba tawag dyan? Kuloy-koy. Kulay-koy. Tapos, martilyo, pamukpo. Sabi ko kay Papa, ihatid niya na ako sa kanto pag wala pang susundo sa akin at marami pa akong gagawin sa bahay namin. Kasi punta-punta ka pa dito as mga abala ka. Hindi kita makontak eh. Hanap pala si Erwin. Doon kung saan nagpunta. Iwanan ko na po si Papa Ryan. Nagpasundo na po ako. Hindi pa po ako nakakaalis. Iniwan din po ako ng kapatid ko. Daanan niya daw po ako ulit. At may titignan din po dito sa area na to. Dito lang din naman na barangay. Kanina, nasa Mangga ko, ayan. Kunin po natin to. Iniwan po nila. Sa amin din naman to eh. Kaya kunin ko ito. Alambre. Tulungan ko muna si Papa rin dito. Buksan natin to. Sabi ko kay Papa Ryan, wag na siyang masyadong magbukas ng mga bintana. Yung sa may doon, tas dito para hindi masyadong malikabo. Ito binuksan ni Papa Ryan to siguro. Ayan. Ito, dito lang muna to. And kapon, binibit ni Papa Ryan to. Dito siguro. Yung floor mat po dito, tinanggal ko yung nilagay ko. Kasi nung humiga ako dito kahapon, ang init. Mainit po sa likod, kaya tinanggal ko and tinabi ko na lang dito. Baka may paggagamitan pa kami. Yan, pag may siwang-siwang pa. Brian, busy. Itong uling. Gamit pa naman. May jacket na po ako para hindi po masakit sa balat. Kaya po natin yung buhangin. Ayan, itatabi ko po dito. Kanya-kanyang gawa kami ni Brian. Ang tulong-tulong ba? Naiinit na ako dito. Hindi pa ako nakakapag-inis sa bahay. Tsaka siya naiinit po. Ay, nandito na pala si Junel. Nakipagchismisan si Junel. Wala stick ka, Junel ka. Ang dami ko nang nagawa doon. Nakipagchismisan, oo. Ay, wala pa, pero papunta na sa dito. Sa bagay, mabagal yun, mabigat yun. Awa. Ayan po yung tractor na ginamit din nung
nilagay po yung mga steel matting dito. Si Kuya Buyet, andyan po. Buti na lang po, nandyan si Kuya Buyet. Pero, kapon po yan, parang inabangan po namin yan. Nagbigay po kami ng pang-abang or bigay ba sa traktor. And susunod po, yung sa amin naman after nito. Dito po ito sa kamag-anak namin kay Auntie Sheila. Yan po yung sa kanila. Ayan. Uncle, kilaki mo man aya. Imbili na Auntie Sheila si kayo. Tumutulong muna si Junel dito. Tulong-tulong para mapabilis. And uwi na po kami ni Junel. Yan po yung gate nila dyan. Dito sa may pangatlong gate. Ayan, kasi tatlong gate po ito eh. Tatlong tao ang may-ari, magkakapatid. Napipiring ko na isa sa. Pauwi na po kami ni Junel. Dito po ilalagay ang steel matting. So 26 tanay. Pahinga muna sila, pahinga. Ito na pula ng steel matting. Yan. Kintan, paano sobra kaya? Ay, kaya steel matting. Siyempre 26 laman ay. Perang postitila ba? 53. 53. Tapos, sige pasirin, kwenta mo mong pasirin, tapano yan? Makalistan sa amin 18 gi. Hindi, amo na ipipila may gay. Sige, pag sirim breaks, kwenta mo yung amino piganan, no kilay steel matting, paano may angle bar ba? Alawa? May steel matting. Ah? Angle bar laba? 26 ay eh. 27 lang mga tayo eh. Ay, 53. so, sakto la. 53. Prepare muna po dito si Aya ng pang sinigang na pampano. Nakabili na po si nanay ko. Buti lang po talaga maasahan si Aya. Paano lang pag pumasok siya tapos may mga ganito ganyan. And thankful din po ako sa kapatid kong si Junel nandyan. Inaalalayan po kami. Sobrang mahinit na. Ito na po yung mga na-prepare ko. Ngayon naman po, napainit na po ako dito ng mantika. Tapos ilagay ko na po muna itong ginger. Yan, kaya ni Aya yan. Alam niya na yung mga pangalan ng panggisa. 1 week na lang, hindi na po natin makakasama si Aya sa pagluluto. Maaring makakasama pa natin siya, weekend na lang. Weekend na lang. Or hindi siguro, kasi mamaya busy siya sa pag-i-study. Mga ganun-ganun. Nagisa-gisa ko na po itong maigi. Sunod ko naman po itong bawang. Golden brown na po. Minsama pong piling pa ba? Golden brown na po yung yung ginger. Pag sunod-sunodin mo na lang yan. Opo. Sunod ko naman po itong sibuyas. May sibuyas na puti at may sibuyas na Yellow. Purple. Yellow. Ang bango po. Ayan, lagyan ko na po itong dalawa. Pagsabayin ko na po yung kamatis at yung siling pangsig. Maanghang yan niya kasi hiniwa-hiwa po ni Aya yung siling sigang. Sa bagay, dalawa lang naman yun, no? Nakabingi na. Lalagay ko naman po itong mga isda. Tinagkan ko po kasi ito. Ilagay na po ni Aya ang isdang pampano. Ang pinabili ko sa kanyang bae, lola. Pampano. Isa-isa po natin. Lalagay po ng hiwa. Kaya nga sabi ko 6 parang hanggang gabi namin. Pero ang lalaki po talaga ng hiwa, no? Natin na yata tayo na. Oo nga, no? Takpan mo muna gisa ng konti. Malakas Mamaya ata po yung yan. nabalik sa rin, no? Or balik-balik sa rin. Hindi mamaya na natin. Taga 1 minute, yes. Naririkaduan ko naman po ito. Nabalik-baliktad na po ni mama. Asin. Pero kutsarang asin po. At kalahati. Dalawa, kalahati muna. Tapos ilagay ko naman po itong sabaw na. Yes, pinakatubig.
Yan, no? Bus ko pala. Yes, yeah. Yan. Yan ako. And then, halu-haluin ko natin ng marami. Umahangin na naman, no? Oh, Kung kailan nagluluto tayo. Pero thankful pa rin tayo sa hangin. Linisan ko na itong binabad ko sa asin at tubig. Itong gulay ng aking sinigang na pampang. Pinabili ko to sa nanay ko eh. Check. Hindi ko na ito hati-hatiin. Okay naman, okay. Tingnan po natin yung tangkay. Ang ganda yung nabilan ng nanay ko. Pinapasok ko na po si Aya. Bali ako na po magbabantay sa kanin niya. Pinag-advance tali ko po si Aya. Maingay po ang kapaligiran. Maglalagay na po ako ng sinigang mix powder. Kalahati lang ito. Tapos yung natira ko dati ilalagay ko. Oh, sayang. Saidin po natin. And ito. Ito. On. And mamaya ko na titikman. Ito yung inutoy na ya. Paano ma? Si mother ko kumuha ng talbos ng kamote. Yellowfin daw sila, ulam nila. Test muna tayo bago ko ilagay ang gulay. Okay naman na yung lasa. Ang kangkong, meron ako. Ilagay ko na rin. Kumuha ko dyan sa may gripo. Malinis naman po dyan. Kaya don't worry po. And binabad ko po yan sa asin na may tubig. Lagay ko na po itong gulay. Balikan po natin mamaya kapag kumulo na. Last check. Yun, kumulo na. Okay na po ito. Luto na at kumulo naman na. Okay, takpan ko na po. And turn off na po natin para hindi siya ma-overcook. Kain na po kami. Sabay na po kami sa aming lunch. Ito po ang sinigang na pampano. Tag-isang bowl po kami. Kain po. Kain po. Pero bago po yung tray muna ako. Pero maraming salamat po sa akin na po. Lagi po kayo po. Let's eat. yan po yung lako. Cheers. Sino nagsaing? Yan. Lugaw. Cheers. Thank you, Lord. Kain po tayo. Sinapo tayo. Sinigang. Hanggang hindi ko pala nakuha yun. Nakuha mo na yung butiking sinasabi mo sa akin. Lalanggamin yan. Hala, ano nasa plato ko? Dahil. Ano yan? Isip to. Kung ako nakakasubo. Kain ko. Mainit-init na panghalo. Nakang ulan ah. Huwag nga, ano yan? Ayoko mo. Punta pala to sa akin, no? Kain. Ben. May pag-ihaw tayo dyan na ano?
Nagpabulis kami, hindi talaga marunong si ate. Ba't tayo yung pinagbibili natin ng bulis, malinis. Gulay. Isang gulay. Yung kangkong dyan yan sa ano eh, dyan. Marami yan sa, ayun, dyan sa ilalim yan, ano yung gulay mo. Paborito mo kangkong. 1:20 po ng hapon. Ulan na po ng malakas at mahangin. Hindi ko alam kung ito na po yung bagyong sinasabi nila. Ganito po kalakas ang ulan. Nahugasan niya tuloy itong bintana. Tapos dito rin po oh. Sobrang lakas ng ulan. May pakulog-kulog pa.